Okay mga Lods, so ipagpatuloy po natin yung kwento natin kay Wada at saka kay Ato. Para sa hindi po nakakilala sa kanila, si Ato po ay isang social media influencer na merong significant following dito sa social media, habang si Wada naman ay dati niyang kairog na ngayon ay merong saktong social media following. Mas malaki pa rin yung platform ni Ato kasi nga mas madali siyang mag-viral since siya ay isang reaction video, and usually nagre-react siya dun sa mga viral video sa internet. Eh pagka ganun kasi madali talagang mag-viral sa ganun. Now, ang eto pong si Wada kasi ang ginawa niya is nag-post siya about doon sa nangyari sa kanila kay Ato privately. Kaso i-set muna natin yung facts dito ha. Yung mga ganito po kasi hindi yan magiging factual hangga't hindi natin, number one, naririnig both sides of the story. Isang side pa lang kasi to, kay Wada pa lang to. Hindi pa natin, in fairness kay Ato, hindi pa natin naririnig yun sa kanya. Okay? So of course, nakakatawa kasi yung laman nito, if I'm being honest with you. Sobrang nakakatawa siya. Pero it doesn't mean na eto na yung facts. Hindi ganun yan. So kung gusto ni Ato, magsalita siya, and hindi naman din required si Ato na sumagot sa mga ganitong post. Bakit po? Eh kasi, syempre, yung mga paratang na ganito, usually dapat talaga sa proper forum linalagay yan, hindi sa internet. Meron naman kasing, kung ganyan kalaki yung utang, kasi sabi dito ni Wada, that 5M is supposed to be used para ibili ng lupa para sa pamilya ko. Breadwinner ako para sa mga tolongges na walang alam. Our whole life, nangungupahan lang kami, kaya nga nanggagalaiti ako eh. So allegedly, meron daw utang na 5 million si Ato kay Wada. Kung paano nangyari yun, hindi ko alam kasi that's a lot of money. Miski ako hindi ko ma-imagine sa sarili ko na uutang ako ng ganyang kalaki for purposes of, sabi niya rin dito, para or dun sa mga ibang post niya is para to keep up a lifestyle na meron si Ato. Pero syempre, that is not conclusive of anything since side lang to ni Wada. Kailangan ko lang ilagay yung ano ko rito, yung pagiging fair ko rito sa komentaryo na to, dahil of course miski may sinasabi sa akin si Ato noon, ay ano yan, hindi naman yan yung issue ngayon. So bawal kong paghaluin yan since ang issue natin ngayon is may accusations kay Ato. Let's be fair, okay? Matagal na akong nananahimik para sana magkapera. Sayang sa payang idol nyo at kumita, mabayaran sana ako. Kaso di naman akong priority bayaran. So, this is ang tanong kasi dito sa number 2, mga Lods, ina-acknowledge ba ni Ato yung utang? Kasi the first thing na kailangan mong isipin sa utangan is kung yung side ba is, number 1, willing magbayad sa'yo. Kasi baka iba yung interpretation ni Ato doon sa palitan ng pera. Halimbawa, eto lang ang baka pwede niyang isipin sa sarili niya na baka kasi since nasa isang relationship tayo, baka tulungan yun and bigay yun. So baka ganon, di ba? Pero, we need more proof na talagang may utang. Kasi kunyari, may GCash photo ka na tinransferan mo ng pera si ganito. Meron dapat kaakibat na halimbawa, conversation na umutang talaga si Ato. Wada, peram ako nito, babayaran ko nito. Di ba? May ganun dapat yung ano dyan yung galawan dyan. So dapat meron tayong ganon. Unfortunately, wala pa akong nakikitang ganon sa pinost ni Wada. Pero ang problema kasi, dapat hindi mo talaga dito linalapag yung mga ganyang issue. Dapat sa ibang forum yan na mas malalim yung scrutiny nito, di ba? Nakiusap akong alisin niya yung pangalan ko sa comment section niya kasi pinagpipiestan ako na pineperahan ko, no. Guess what? Hindi bagong balita. Palamunin ko yan. Umuos yung poprotektahan ako kahit pa paano. Dapat kinukupal niya ako, pero hindi niya ginagawa. Nakikisaw-saw pa siya kamo. So paano gagawin ito ni Ato? Pwede mo kasing i-limit yung comment section mo sa lahat ng social media platform, whether it's YouTube, Facebook at saka TikTok, kasi meron silang moderation assist na tinatawag
Madali lang yan actually. Hahanapin mo lang yan sa settings tapos moderation assist and then that's it. Okay. Pero ewan ko kung bakit hindi yan ginagawa. Yato. Okay. To the point na hinaharas nyo na ako sa PM at bilang tao, then di ko itatanggi na naapektuhan ako sa hate comments nyo out of nowhere na wala akong ginagawa. So need ko pong magpa-therapy psychologist. Okay. So, well, it's her right naman na magpa-psychologist pero I suggest kay ate wag mo na lang basahin yung comments. I mean, ganito kasi sa social media talaga, maraming sasabihin sa yung tao. Sa akin, araw-araw akong binabanatan ng mga tao pero wala na yan sa akin eh. Pero I get her kasi hindi naman siya kasi initially an influencer or has someone with significant following. Kasi malaki na yung platform niya rin 50,000 followers, di ba? At saan ako kukuha ng pambayad sa utang niya? Sana kasi naman ano yung kagagawan nito? At saan ako nakukuha ng pambayad sa utang niya? Sana kasi siya naman ang may kagagawan nito sa akin. Pero guess what? Ayaw niyang magbayad, di ko naman nire-replyan para bang dapat akong mahiya sa paniningil. Okay, so mukhang sinisinso na siya ni Ato at this point. Pero ngayon, kung meron palang, well, ate ganito kung meron ngang psychological trauma na na-experience sa karelasyon mo, you can always seek the help of the law. Kasi nga, pinoprotektahan, kasi miski hindi kayo mag-asawa, kinukonsider kayo ng batas in a dating relationship. So, doon pa lang, meron ka ng mga pwedeng i-avail na pwede mong i-exert yung rights mo doon. Ganon. So, I suggest na kumausap ka sa isang abogado for this. Kasi sabi mo dito na naapektuhan yung mental health mo. And mental health matters sa mga ganitong bagay. Especially kung galing ka sa isang traumatic na relationship sa isang lalaki. Okay lang yun. Karapatan mo yun. Number 4, nangutang pa nga ni 150k para pambayad daw sa akin. 40k nakarating. Wow, salamat ha. So, at least meron ng acknowledgement na nagbabayad siya sa'yo. Pero paano kaya umabot ng 5M? Again, we need proof. Pero yeah, we need proof dito sa storya na to. But then again, okay lang kahit di mo pakita. Kasi nga, hindi ka naman required ipakita yung mga ganyan. Number 5, pinaka-importante, para naman yung malalaking inutangan niya, mukhang nagkakautang-utang na si Ato, hindi lang sa dito kay Wada. So 5M kay Wada, magkano pa sa iba, di ba? Para na aware na hindi ako affiliated sa tao. Yan, kasi kawawa naman ako, nadadamay ako noon. May binubuhay akong pamilya, awa nyo na lang, no? So, ang sinasabi dito ni Wada, marami daw inutangan si Ato na tao in relation doon sa kanyang mga ginagawa sa buhay. Now, ano yung nature ng utang na to? Is this a business utang? 'Di ba? Pwede mo kasing i-qualify yung utang as good utang or bad utang. Ano yung bad utang? Kapag bibili ka ng something, tapos may interest, tapos babayaran, tapos yung something na yun, liability lang naman, di ba? Kunyari, bibili ka ng, wala kang trabaho, tapos gusto mo ng iPhone na maganda, utang ka sa home credit, ganun, di ba? So that is bad utang. Pero kung kunyari, umutang ka para sa negosyo mo, tapos maganda yung projection ng negosyo mo in 2 years or 3 years, edi that's good. That's a kind of good utang, di ba? So kailangan i-qualify natin dito kasi yung of course yung kay Wada, bad utang yun kasi kung totoo yun na 5 million kasi nga wala namang mahirap nang ibalik yung ganyang kalaking pera lalo na kung ang income mo is dito lang sa social media. Trust me, kahit na yung mga pages nila Ato, nila Sadaw na millions of views per day or per month, hindi rin ganun kalaki yung kita nun, totoo lang. Hindi yan makakabayad ng 5M in 1 year. Ganun ako kasigurado dyan since I also work on social media. So lastly, sana
kilabutan naman kayo tuwing sasabihan yung inggit ako sa kanila bago yan niya. Saan ako nainggit? Basura yung idol nyo. A, pangit. B, pangit ugali. C, walang pera. D, maliit. Ay. Tinawag niyang jujutsu si Ato. Now, can you pray for your idol na magtinuna so he can be a better man for that girl? Kasi walang babaeng may deserve na nangyayari sa kanya. I would never let you pag-awayin kami niyan kasi di ako willing makipag-away para sa basurang lalaki. Aray ko. Aray mo! Face the facts. This is your idol's fault. Wala nang pagsisisihan. Hindi pa ito full context. Abangan nyo yung kung saang channel ako magsasalita at kung paano magtrato ng babae sa idol. I guess, siguro, sa lumalabas kasi ngayon, tingin ko mukhang sa anti-support podcast to, di ba? Parang ganun yung doon dadalhin niya na, sheesh, ano ba to? Ay, nawala. Ba't nga naman ako unang bayaran na sobrang bait ko sa loob ng 4 years namin? Okay, so, ang lumalabas kasi nakikita natin na ang sumusuporta pala kay kay Ato ay si Wada, not the other way around. Okay. Nice. Okay. So ano yung takeaway natin dito? Number 1, kung may ganyang kalaking utang pala tayo, madam, I guess you should seek for legal support or legal advice dito. Lalong-lalo na sa number 3, merong allegedly nangyaring abuse. So it's one thing kasi na i-post mo, it's another thing kasi na pumunta ka sa proper forum. People are saying na parang ganon. Miko, lagi ka na lang pupunta doon kasi wala namang nare-resolve na totoo dito sa internet. Take it from me. I've seen so many things na nangyayari dito sa internet. Wala naman totoong nare-resolve. Ang resolution ng mga ganito is nandyan yan sa proper forum, di ba? Wala kang choice doon. So I suggest you go seek legal support sa halimbawa sa isang abogado or someone na ganun, di ba? And lastly, please take care of your mental health. Kung hindi na kasi siya okay, yung ganito, wag mo nang pag-usapan wag mo nang pag-usapan online kasi habang pinag-uusapan mo something online, lalo lang siyang lumalaki. Lalo lang dumadami yung nagagalit sa'yo and kumakampi sa'yo. Ganun Ganun sa internet may kakampi sa'yo, may lalaban sa'yo. Kung sikat yung kalaban mo, mas maraming kakampi dun sa kalaban mo. Kahit overwhelming, natama ka dun sa position mo. Again, I am not saying na tama ka or mali si Ato. I'm not saying that. I'm just saying na pag sikat yung kalaban mo, talagang meron kakampi dyan kahit na katulonggisan naman yung ginagawa dito sa online. I take it from me. I've seen so many. So, okay. So, yun lang naman po sa ngayon. Let's wait kung ano yung susunod na mangyayari dito. At least sasundan natin. Gege mga lods.